Hello po, magandang gabi po sa inyo. Payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Payapaan po sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, yung mga iba't ibang batas po ng Diyos. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Yung iba't ibang batas ng Diyos, yun po. Yung ating paksa, ating topic. Yun po ang ating paksa. Ang salita po ng Diyos, hindi po lilipas, ipangangaral po yung salita ng Diyos sa lahat ng salit-saling lahi. Hindi po lilipas yung salita ng Diyos. Pangangaral po sa lahat ng salit-saling lahi. Ayun po, yun po yung ating pong topic, yung iba't ibang batas ng Diyos. So, marami po to, iba't iba kasi. The difference, kind of the law of God, yun. Yun po yung ating paksa. Ang salita po kasi ng Diyos, ipangangaral po to sa lahat po ng salit-saling lahi dahil hindi po lilipas yung kanyang utos, yung kanyang mga salita. Yun po yung sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus. Ito po ang sabi ng Panginoong Yesus sa may Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. O, hindi po lilipas yung salita ng Diyos eh. Ipangangaral po yung salita ng Diyos sa lahat po ng salit-saling lahi. Ganun po. Hindi po lilipas yung kanyang salita. Ipangangaral po yun sa lahat po ng salit-saling lahi. Pero ang paksa po natin, yung iba't ibang batas ng Diyos, marami po to. Marami po ito nga akong ituturo sa inyo. Maraming mga batas. Kasi ang tunay na batas, yung sa Diyos po, yun po yung tunay na batas. Yung law, yung sa Diyos po. Dito naman po kinukuha yung law, yung sa mga batas ng tao, dito rin kinukuha yun. Alam ko po ituro yung paano paggawa ng batas, no? Nga lang baka mawala ng kita yung law school pagka tinuro ko yung kung paano paggawa ng batas. Pero ang paggawa ng batas, nandito po yung procedure, nasa Biblia po. Kung paano ka gagawa ng batas. Ganun po, andito po yung procedure. Kasi ang tunay na batas, ang law, yung salita talaga ng Diyos. O, ganun po. Pero nandito yung procedure, yung paggawa ng batas. Ang batas po kasi ng Diyos, yung pag nakatupad ka sa utos niya, o yun, ikaw po yung maliligtas. Yung nakikipagkasundo ka sa Kanya, nakikipagtipan ka, o hindi mo man masunod yon kasi nga mahina yung tao, o ang Panginoong Yesus ang alalay. Siya ang ikatutuwid ng bawat sumasambalataya, yung Panginoong Yesus. Dahil wala pong napapaging banal sa kautusan dahil lahat po nagkasala. Basta sumunod lang po tayo. Yun po yung batas. Ang paggawa po kasi ng batas, halimbawa ganito, halimbawa sa EDSA, o dati walang mga bus lane dyan, o pinagmitingan nila yon, pinagpulungan, na yung magkakaroon ng bus lane. Ganun po yung batas, kasunduan po yung sumpaan, kasunduan po yung batas. Ganun din po yung sa Diyos, kasunduan to. Pag sumunod ka, ikaw yung maliligtas. Yung paggawa rin ng batas, ganun din. Halimbawa, wala pang bus lane nun, ganun po yung batas, pinagkakasunduan ng mga ilang tao. Tipanan yun, kasunduan, sumpaan. Yun po yung batas. Pagka dumaan ka doon,
huliin ka dahil batas na yun eh. Ganun po yung paggawa ng batas. Yung kasunduan ng mga tao, basta't matuwid yung batas, mabutit matuwid, o pwede mong gawing batas yun. Gaya ng dati, di ba, wala namang bus lane, o nagkaroon ng bus lane, kasi na pinagkasunduan, nagtipanan silang, yung gumawa sila ng batas, tipanan po yung sumpaan, kasunduan. Ganun po yung batas, yung paggawa ng batas. Pero ang procedure no, nasa Biblia kung paano paggawa ng batas. Kaya itong salita ng Diyos, batas to. Ito yung tunay na batas eh. Pag sumunod ka, o maliligtas ka, o pagka sumuhay ka, hindi. Basta sumunod ka lang, o hindi ka man makasunod, ang Panginoong Yesus ang aalalay sa iyo. Siya ang tutubos ng kasalanan mo. Ganun po yung aral ng Diyos, yung pag sumunod ka sa tipan, nakipagkasundo ka, sumunod ka sa utos, ikaw po yung maliligtas. Ang salita ng Diyos, ipangangaral sa lahat po ng salit-saling lahi. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa mga awit, 105:8, kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos, sa libong salit-saling lahi, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel, na pinakawalang hanggan tipan. O yung walang hanggan tipan yun eh. Yung utos ng Diyos, kasunduan po yun. Ganun po. Kasunduan po sa Diyos yun. Pagka yung nakatupad ka, o ikaw po yung maliligtas. Ganun po yun. Batas, ito po kasi yung tamang batas, yung mga salita ng Diyos, yung mga utos niya. Pag nakatupad ka, o pagpapalain ka, maliligtas ka. O pangangaral to sa lahat po ng salit-saling lahi. Kailangan yung utos lang po ng Diyos. O sabi rito, basahin ko po sa inyong muli. Sa 105 ng mga awit 8, kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos, sa libong salit-saling lahi. O utos ng Diyos to, sa libot salit-saling lahi. Sa all generation po yung batas ng Diyos. O yun po, hindi po lilipas yung kanyang salita. Kailangan lang yung mga salita lang ng Diyos, yung iuutos, iaaral, ganun po. Pero pag may nagdala ng ibang turo, ibang aral, o hindi po sa Diyos yun, pagka hindi po Ibanghelyo ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Kailangan Ibanghelyo po ng Diyos. O, ito sabi ng banal na kasulatan, sa may unang Timoteo 1:3, kailangan yung turo lang ng Diyos, yung Ibanghelyo ng Panginoong Yesus lang, ng Diyos, ganun po. Ito po sa 3. Kung paano pinamamanik ko sa inyo na ikaw ay matira sa Epeso, nang kung pumaroon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. O yun, kailangan aral lang ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Kailangan yun po yung tunay na batas, yung tunay na aral. Kailangan aral lang ng Panginoong Yesus, yung Ibanghelyo lang ng Panginoong Yesus. Bawal po sa Diyos yung magtuturo ka ng ibang aral o ibang ebanghelyo. Gaya ng ang Panginoong Yesus mo, tao, o ibang ebanghelyo po yun, hindi sa Panginoong Diyos yun na tunay. Ang Panginoong Yesus mo, tao, yung may-ari ng langit at lupa, o tagapagligtas mo, tao, tapos may-ari ng langit at lupa, tao, magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo, tao. O hindi po ebanghelyo ng Panginoong Yesus yun. Ibang ebanghelyo po yun, mga bulaan po yun. Kailangan po yung aral, yung salita po ng Diyos ang itinuturo at ang inaaral. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kailangan hindi po ibang aral. Kung ang sino man, dito po sa unang Timoteo 6:3 hanggang 5. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo.
sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagkalipusta, mga masamang akala, pagtataltalan, mga taong masama ang pag-iisip, at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. O yun, kailangan hindi ibang aral, yung ebanghelyo lang po ng Panginoong Yesus. Yun po yung tamang aral ng Diyos o ng ebanghelyo. Wag po yung iba, kasi yung pagka ibang aral na hindi po sa Diyos yun. Kailangan ebanghelyo lang po ng Panginoong Yesus. Yun po yung sabi rito. Basahin ko sa inyo muli. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatid ay sa mga salita ng Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. O kailangan aral lang po ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na ebanghelyo. O wag po sa ibang aral. Pagka kasi ibang aral na, hindi po sa Diyos yun. Kaya ebanghelyo lang po ng Panginoong Yesus ng Diyos. Hindi po sa ibang aral. Kailangan aral lang po ng Diyos yung ituturo. Ganun po. Ito rin sabi sa unang Pedro. Dito sa unang Pedro, sabi rin dito, sa 4:11 ng unang Pedro. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailangan aral lang ng Diyos, yung ebanghelyo ang ituturo ng mga tunay na sugo ng Diyos. Ito po sabi sa unang Pedro 4:11 na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Ayun, kailangan aral lang ng Diyos. At kung sino man ay nangangasiwa, gaya ng kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Ayun, kailangan aral lang ng Diyos yung ituturo mo, yung ebanghelyo. Pagka iba yon, halimbawa, ibang libro ng inaral, hindi ebanghelyo, hindi po sa Diyos yun. Mga antichrist po yung ganun. Kaya ebanghelyo lang ng Diyos. Sabi nga ni Pablo rito, sa may Galatia, kahit daw yung anghel na galing sa langit, no, na magturo ng ibang aral, o itakwil daw yun, sabi ni Pablo. Wag daw tanggapin yun, kailangan itakwil. Ito po sabi ni Apostol Pablo sa may Galatia 1:8. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. O matakwil daw, sabi, pagkaibang aral, hindi yung aral ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus, sabi rito. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. O tatakwil mo raw pagka hindi ebanghelyo ng Panginoong Yesus ng Diyos. Ganun po, kailangan ebanghelyo ng Diyos yung ituturo at iaaral. Ganun po. Iba't ibang batas po yung ituturo ko sa inyo, no? Pero aral din po ng Diyos yun. Ito po sa may Levitico. Aral din po ng Diyos yun. Dito po sa Levitico 19:5. Sabi rito, kailangan yung, kasi may mga pagkain na pag kinandog mo na sa Diyos, no, kailangan yung pagkain hanggang 2 araw lang. Yung pangatlo, bawal na pong kanin yun. Yung pangatlong araw na yung pagkain, o bawal na po sa Diyos yun. Halimbawa, kakain ka, pinagdasal mo na sa Diyos, inandog mo na sa Diyos. Hanggang 2 araw lang po yung pagkain. Pagka pangatlong araw, bawal na pong kainin yung gano'n, yung mga pangatlong araw na pagkain. Itatapon mo na yon, sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagka pangatlong araw, masama na rin po yung kahit sa mga advice ng mga doktor. Kakaroon ka ng mga sakit sa balat pagka kinain mo pa yung pagkain na pangatlong araw, bawal na po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan.
Tungkol to sa pagkain po. Kailangan yung pagkain na ipinalalangin mo sa Diyos hanggang 2 araw lang. Yung pangatlong araw na pagkain, o itatapon mo na yun. Hindi mo na yun pwedeng kainin. Kasi magkakaroon ka ng mga sakit sa balat o magkakaroon ka ng mga ubot sipon, ganun. Bawal pong kanin yun. Ito sabi ng Panginoong Diyos. Sa may Levitico 19:5, at pagka kayo maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihandog upang kayo'y tanggapin. Sa araw ding ihandog ay kakanin, at saka kinabukasan, o yung kinabukasan pwede pa. At kung may labis hanggang sa 3 araw ay susunugin sa apoy. O yun o, kung may labis na pagkain sa pagka 3 araw na yung pagkain, susunugin yun sa apoy yun, okay, itatapon na. At kung kanin ng sa anumang paraan sa 3 araw, ay karumal-dumal nga, ito hindi tatanggapin. O karumal-dumal na po yun sa Panginoon, hindi na po yun tatanggapin, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, kailangan lang, yung pagkain hanggang 2 araw lang. Pagka pangatlong araw, tatapon nyo na po yun. Marami na pong makukuhang sakit doon sa mga sakit sa balat o ganun. O basahin ko po sa inyong muli dito. At pagka kayo maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihandog upang kayo tanggapin. Sa araw ding ihandog ay kakanin at sa kinabukasan. At kung may lumabis hanggang sa 3 araw ay susunugin sa apoy. At kung kanin ng anumang paraan sa 3 araw ay karumal-dumal nga, ito'y hindi tatanggapin. Kundi ang kumain ay siyang magtataglay ng kanyang kasamaan, sapagkat nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon at ihiwalay ang gayang tao sa kanyang bayan. O yun, ihiwalay ng Diyos. Yung pagkain, o halimbawa, kumain ka ngayon, ipinalangin mo na sa Diyos yun, o hanggang 2 araw lang po yun. Pero pag pangatlong araw na umabot yung pagkain, halimbawa nasa rep, no, yung pagkain, tatapon mo na yun, yung pangatlong araw, di mo na yung pwedeng kanin. Ganun po, yun po yung tungkol naman to sa pagkain. Kaya, miski sa payo ng doktor, pagka yung pagkain mo, pangatlong araw na, itatapon mo kasi marami nang makukuhang sakit doon sa balat o sa kung ano nung sakit. Karumal-dumal na po yun sa Diyos. Bawal na pong kanin yun. Ganun po. Kailangan yung pagkain hanggang 2 araw lang. Alam mo, may pagkain ka ngayon. Tapos may natira. O, kainin mo na yung kinabukasan. Yung pangatlong araw, bawal na po sa Diyos yun. Tatapon mo na yun. O kaya susunugin mo na ng apoy. O kaya pakain mo sa pusa, sa aso, ganun po. Ganun po yung pagkain. Pagka pinalangin po natin sa Diyos, kailangan hanggang 2 araw lang po. Ganun po. Ito naman po yung sa may lumait naman sa kanyang, yung lumait naman sa kapwa, yung lumait naman po. Iba't ibang batas po tong tinuturo ko sa inyo. Iba't ibang batas ng Diyos. Pero yung batas ng Diyos, yun na po yung perfect. O, gumagawa lang ng batas yung mga tao. Ang batas kasi kasunduan yan eh. Tipanan, sumpaan, o pinagmimitingan. Ang bagal naman ng batas natin dito ng tao, di ba? Dami-dami na nga nilang gumagawa ng batas. Ang bagal pa ng desisyon. O. Sabi nga, sa bibig ng 2 saksi, papagtibayin ang bawat salita. Dapat kahit 2-3 lang, pwede na maging batas o pwede na ngatulan yun, gano'n. Ito naman po yung yung batas ng lumait sa kapwa. Dito po sa may, yung nilait mo yung kapwa mo, bawal po yun sa Diyos. Kasi may mga tao pang gano'n yung lumalait sa kapwa. Yung tinatawag na libel, ganun po sa batas. Bawal po sa Diyos yun. Yung kapanahunan po ni Moises, kinukulong po yung mga ganun, yung mga
nanlalait ng kapwa tapos hindi niya alam. Kasi may mga tao pang ganun yung nalalait ng kapwa. Ito pong ibang batas naman po to tungkol sa panglalait. Yung manglalait nung kapanahunan ni Moises, pinapatay po do, kinukulong, tapos pinapatay. Sa panahon po natin, spiritual na po yung pagpatay ng Diyos. Pagka hindi ka sumusunod sa Kanya, o inihandog mo rin yung sarili mo sa kamatayan pagka yung sinuway mo yung utos ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Ito po yung sa may lumait naman sa kapwa. Ito sa may Levitico 24 Gs. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Ehipsyo ay napasa gitna ng mga anak ni Israel at nagbagbag sa gitna ng kampamento. Ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaking Israel. At tinapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait. Ayun, nilait niyo. At siya kanyang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Selomit na anak ni Dirbi sa lipi ni Dan. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan. Ayun o. Ikinukulong yung mga nanlalait ng kapwa. Yung kapanahon ni Moises. Nilalait tapos pinapatay. Sa panahon natin ngayon, spiritual na po yun. Hinihandog mo rin yung sarili mo sa kamatayan pagka yung nalalait ka ng kapwa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyo patuloy. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila sa bibig ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, dalhin mo ang mapanglait sa labas ng kampamento at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo at pagbatuan siya ng buong kapisanan. Ayun o, binabato. Pinapatay doon, binabato. O ganun po, pinapatay. Ito, patuloy ko po rito sa magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa taga-ibang bayan na gaya sa tubo sa lupain, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, at siya na ng lait, at tinilabas nila sa kampamento, at siya'y pinagbatuan ng mga bato. At ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Ayun yung nanlalait po sa unang panahon, yung kapanahonan ni Moises, kinukulog, tapos binabato, pinapatay yun, yung kapanahonan ni Moises. Pero sa atin po ngayon, sa panahon natin, spiritual na po yung ganun. Hindi naman po, binabato, di ba? Nagkakaroon lang ng kaso ng libel, ganun. Pero sa mata ng Diyos, yung mga gumagawa nun, nasa panik pa sila lumalakad pa sila sa gawa ng kadiliman o inihandog din nila yung kanilang sarili sa kamatayan nun. Bawal po yun sa Diyos. Kaya bawal po sa Diyos yung manlait ka ng kapwa, lalo na't di mo alam. Marami kasing gumagawa ng ganito, mga bobo sa mga aral pa ng Diyos. Kahit sabihin mo, iglesia pa sila, pero ang ugali nila masasama pa rin, manlalait pa rin. Maraming ganito kasi yung gumagawa, kaya itinuturo ko po sa inyo to. Sabihin nila, iglesia sila, tapos manlalait pa rin ng mga kapwa. Meron pong ganun. Sa kapanahonan ni Moises kasi, yung manlalait, binabato, pinapatay. O sa panahon natin ngayon, yung gumagawa nito, nasa kadiliman pa yun. Hinahandog niya yung kanyang sarili, sa ikamamatay din, sabi ng Panginoong Diyos. O basahin ko po sa inyong muli, kasi yung kapanahunan ni Moises, pinapatay yung mga nalalait ng tao. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa may Levitico 24 Gs. At ang mga anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Ehipsyo ay napasa paggitna ng mga anak ni Israel. At nagbagbag sa gitna ng kampamento ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaking Israel.
At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Selomit na anak ni Dibri sa dipi ni Dan. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan. Binibilanggo na yung mga nalalait dito. Hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon. At silita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, dalhin mo ang mapanglait sa labas ng kampamento. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong sa kanilang mga kamay sa kanyang ulo at pagbatuan siya ng buong kapisanan. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel at siya na ng lait at nilabas nila sa kampamento at siya'y pinagbatuhan ng mga bato at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Yung mga nalalait sa kapanahunan ni Moises, pinapatay po yun. Kasi mayroong mga ganyan pang tao, yung mga ugali nila, sabihin na, iglesia sila pero manlalait pa rin. Ganun po. Kaya mga bobo po yung mga ganun. Yung mga taong ganun na gumagawa pa ng ganito, hindi nanahanan ng Holy Spirit po yun. Yung diablo po ang tumatahan sa kanila. Ayun po, yung batas po yun sa panglalait naman, yung aking tinuro sa inyo. Ito naman po, yung sa may yung nilabag yung utos ng Diyos, dito po sa, binato naman din siya, pinatay din doon, yung sumuway sa utos, binato rin. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nung araw po, kapanahunan ni Moises, pag sumuway ka sa utos ng Diyos, hindi mo tinupad yung araw ng Sabat, hindi ka naghandog sa kanya, hindi mo pinangilin yun, binabato rin yung mga ganun, pinapatay dun. Ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pero sa panahon natin, parang ganun din po yun. Yung nga lang, spiritual na yung pagpatay ng Diyos sa mga ganun Yung inihandog yung sarili sa ikamamatay din Sabi ng banal na kasulatan, pagka hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, hindi mo pinangilin, ganun. Ganun po, ito yun. Kasi nung araw ng Sabat, meron sumuway, namulot ng kahoy pinagbatuan din nila. Ito, ibang batas naman po itong tuturo ko sa inyo, yung sinuway yung araw ng Sabat. Ito po sa may bilang 15:32. Samantalang ang mga anak ni Israel na nga sa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya namumulot ng kahoy, ay dinila siya kay Moises at kay Aaron sa buong kapisanan. At kanilang ilagay siya sa bilangguan. Kinukulong yung sumusuway sa araw ng Sabat yung sumusuway sa utos ng Diyos. Ito. At kanilang ilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung anong gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At nilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binto siya hanggang sa mamatay ng mga bato gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Yung nilabag kasi ito nung yung araw ng Sabat, inilabag kasi ito na may namumulot ng kahoy, may nakakita, ibinilanggo, binato, pinatay din doon nung kapanahunan ni Moises. Ganun po yung utos ng Diyos. Pagka nilabag mo nung una, literal na pinapatay, pero ngayon spiritual na po yung pagpatay ng Diyos ngayon. Ganun po, kaya yung utos ng Diyos, pagka alam mo, bawal mo pong labagin yun. Kalapastanganan po sa Diyos yung ganun Yung alam mo na yung utos, tapos sinusuway mo, para sa Diyos, patay ka sa spiritual nun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyo muli rito. Kasi utos ng Diyos, yung Sabat, ipangili natin yan yung tanda sa Diyos at sa atin. Sabi ng banal na kasulatan. Itong sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli,
Kasi ito, nilabag yung araw ng Sabat binato nila ng bato hanggang sa mamatay Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli. At samantalang ang mga anak ni Israel na nga sa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At sila nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, dinala siya kay Moises at kay Aaron sa buong kapisanan. At kailangang ilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At nilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Yun, binabato po yung tumusuway sa araw ng Sabat. Kasi araw ng Sabat, yun po yung tanda sa tao na sa katunayan, kasi yung batas ng Diyos, perfect yun Pag sinunod mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Kasi yung Sabat na yun, yung mga utos ng Diyos, tanda yun na kasunduan yun. Kasi yung tipan, sumpaan yun. Kasunduan yun. Pag sumunod ka, ikaw yung maliligtas. Yun po yung tunay na batas ng Diyos. Pagka hindi ka sumunod, nasa sumpa ka nun. Ngayon wala naman tayo sa sumpa na Nga lang, parang ganun din Kasi pagka sumuway ka, ihahandog mo rin yung sarili mo sa ikamamatay. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung mga utos ng Diyos, yung mga ganong utos, yung pangingilin sa araw ng Sabat, tanda yung sa Diyos at sa tao na nakikipagtipan ka, nakikipagsundo ka, batas po kasi yun ng Diyos, yun po yung talagang batas. Yun po yung tamang batas. Parang dito sa atin sa batas ng tao, pag nag-isdat ka dyan sa Avenida, sa mga kalye, nang hold up ka, di ba hulihin ka? Pagka pagka may ginawa ka pang lalong masama, sasalvagein ka, ganun, di ba? Sinasalvage ng mga pulis. Ganun po yung batas. Yun po yung batas talaga ng tama. Pag masama yung nangarap ko, anong bang ginawa mo? Kung karumal-dumal ba yan? Isasalvage ka agad ng mga pulis. Ganun po yun. Kaya yung batas ng Diyos, yun po yung tunay na kaligtasan pag sinunod natin. Sabi nga sa inyo, dahil wala naman taong hindi nagkakasala, ang Panginoong Hesus naman ang tagapamagitan natin sa kasalanan. Kaya, kailangan po natin yung Panginoong Hesus, basta sumunod lang tayo. Ganun. Ito, kasi yung mga batas na yun, yung sumusunod ka, tanda po yun sa Diyos at sa tao. Sa katunayan, nakikipagtipan ka sa Kanya, nakikipagsumpaan ka, nasusunod ka, ikaw po yung maliligtas. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Exodo 31:12. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel at inyong sabihin, katotohanan ipangingili ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Tanda sa tao po kasi yun yung sinusunod mo yung utos niya, kasunduan po yun, sumpaan, yung pakikipagtipan. Nakikipagtipan ka sa kanya, sumunod ka, ikaw po yung maliligtas. Ganun po yun. Ganun po, yun po yung tunay na kaligtasan, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Kasi pagka hindi mo ipinangilin yung mga salita ng Diyos, yung mga utos niya, nasa labas ka ng pananampalataya noon, nasa labas ka pa noon, wala ka sa tamang church ng Diyos. Ganun po. Wala ka sa tamang pananampalataya. Ito sabi kasi para makapasok ka sa Diyos, sa Panginoong Yesus, sumunod ka sa utos. Ito sabi ng banal na kasulatan, ipinangaralan sila pero hindi nila pinakinabangan yung ebanghelyo. Ito sa Hebreo. Sa Hebreo 4:1. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng
pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa hindi makaabot niyon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ng salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayo nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingang yaon, gaya ng sinabi niya. O yung mga sumasampalataya, yung sumusunod, yung nakakapasok sa Diyos po. Yun sabi ng banal na kasulatan. Gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawain na natapos mula nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinasabi niya ang ganito, tungkol sa kaipitong araw. At nagpahinga na ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Hindi nakakapasok sa Diyos yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Yung sabi rito, para makapasok kasi sa Diyos, pasok ka doon sa Diyos sa spiritual pag sumusunod ka sa utos. Patuloy ko po. Kahit yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Yung mga sumusuway pa sa utos ng Diyos, hindi po nakakapasok yun. Kahit sabihin mo pa na pagtitipon yan, sabihin pang church at iglesia, kung anong iglesia, kung may pagsuway, hindi po nakakapasok sa Diyos yung ganun. Kung anong pagsuway, hindi po pa yun nakakapasok. Sabi ng banal na kasulatan, ito, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una, ng mga buting balita, ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Yung mga pagsuway, kung ano mang church yan, kung may pagsuway man dyan, hindi pasok sa Diyos yun. Kaya wala pong pagsuway. Ay muli nagtangi siya ng isang araw ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. May natitira pa ang isang pamayang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingang yun, upang wag marapa ang sinuman, ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yun po, para makapasok po tayo sa Diyos, dapat po wala po tayong pagsuway. Kung may nasuway man tayong utos, yung di natin sanadya, okay lang po yun. Huwag lang po yung sadya. Ganun po yung nakakapasok sa Diyos. Yung wala pong pagsuway sa mga utos niya. Ganun po. Yun po. Kasi yung mga gumagawa pa kasi ng pagsuway, ano po yun, yung mga nanglalait ng kapwa. Ganun. Nasa labas pa po yan ng pananampalataya, sabi ng Panginoong Yesus. Ito sabi, hindi nila alam yung kanilang patutunguhan, sabi ng Panginoon. Sabi rito sa Epeso, yung mga walang alam sa aral po yung mga ganon, yung mga nalalait pa ng kapwa, yung mga sumusuway pa sa utos, hindi pa po alam nila yung aral ng Diyos nun. Ito po sabi ng Panginoon sa Colossus 3:5. Dito po sa Colossus 3:5. Iba't ibang batas po to, yung mga itinuturo ko sa inyo, mga iba't ibang batas ng Diyos na dapat nating sundin, ganun. Ito po sa Colossus 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman ay ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na iyay, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway.
na iyo rin nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Dapat ngayon inyong namanglayuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, o yun o, panunungayaw, yung mga panlalait po yun. Kaya yung mga gumagawa pa nito, hindi pa nila alam yung aral ng Diyos. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bulaan sa isa, yamang hinubad na ninyo ang datiang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Kayo magbihis ng bagong pagkatao, na nababago sa kaalaman, ayon sa larawan niyong lumalang sa kanya. Ayun o, kailangan, kung tinuruan ka na ng Diyos, hindi mo nagagawin yung mga bagay na itong sinasabi rito sa Kolosas. O, sabi rito, basahin ko sa inyong muli. Dapat ngayon ay inyong namanglayuan ng lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Ayun o, dapat aalisin mo na yun kung pinangaralan ka na ng Diyos. Yung mga panglalait, mga panlilibak, kasi bawal sa Diyos yan eh. Mga nasa labas pa po yan ng pananampalataya, yung mga gumagawa ng ganun. Ito rin po ang sabi ng banal na kasulatan sa Efeso. Ito po. Sa Efeso 4:31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, mga alis nawa sa inyo, pati na lahat ng masamang akala. Ayun o, pinaalis po ng Diyos yung mga ganun. Yung mga ganun, kung talagang tinuruan ka na sa Panginoong Yesus, kasi may mga tao pang kasing ganyan eh. Yung nalalait ng kapwa, tapos hindi pala nila alam yung aral, hindi po nila alam yung aral ng gano'n, yung mga nalalait pa ng kapwa. Nagpapanggap silang nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila sa pamamagitan ng kanilang magawa. O sabi ng banal na kasulatan na gano'n. Palibas ay malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil, sa bawat gawang mabuti. O yun, mga gano'n, yung mga gumagawa ng gano'n, hindi pa nila kilala hindi nila alam yung patutunguhan nila. Lumalakad pa po yan sa kadiliman, sabi ng Panginoong Yesus dito sa banal na kasulatan. Ito pa sa 1:12. Dito po sa 1:12. 30. Mga lumalakad pa po sa kadiliman yan, yung mga nanlalait ng kapwa, hindi alam yung mga aral. Mga nasa kadiliman pa po yung mga bagay na gano'n. Ito po sa may 1:12:35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang wag kayong abuti ng kadiliman. Ang lumalakad sa kadiliman, hindi nalalaman kung saan siya tutungo. O yun yung mga nalalait ng kapwa, hindi alam kung saan siya tutungo. Yung mga gumagawa pa ng mga bagay na gano'n. Kunyari, kilala niya ang Diyos. Yun po yung tinatawag na hidwang pananampalataya. Yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. O mga hidwang pananampalataya po yun. Yung mga hindi sumusunod. Ganun po. Ito naman po yung ibang batas ng Diyos. Tungkol sa pag-aasawa naman to. Sa mga asawa naman, dito po sa Marcos. Sa Israel po kasi, nung kapanahonan kasi ni Moises, pero eto, sa may utos lang to, sa may Israel lang, sa mga Israel lang po utos tong ganitong batas. Itong sabi ng banal na kasulatan. Sa may Marcos 12:19. Sa Israel lang po utos to, kasi pagka meron kang asawa, namatay yung kapatid ng asawa, kailangan yung kapatid niya ang titindig para gawing asawa yung nag-iasawa ng kapatid niya. Ganun po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Halimbawa, meron kang kapatid, namatay
panganay mong kapatid, o wala silang anak, titindig yung kapatid naman ng isa para maging asawa nung namatay niyang kapatid. Dito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito yung batas. Sa Israel naman to utos, no? Hindi po sa lahat ng tao to. Sa mga lahi lang po ng Israel. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Yesus sa Marcos 12:19, Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, ay may naiwang asawa at walang naiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ayun, no? Yung halimbawa, may asawa yung kapatid mo, no? Namatay yung kapatid mo, o ikaw naman ang haliling asawa nung namatay mong kapatid, yung sa babaeng ito. Yun po yung sabi rito. Pero itong batas na to, sa Israel lang po to, hindi po sa lahat ng tao. Kasi ayaw ng Diyos yung mawala yung mga lahi ng mga pangalan ng Israel eh. Basahin ko po sa inyo muli. Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, may naiwang asawa at walang naiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid na nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak. Kaya hindi naman ang pangatlo. At ang ikapito ay walang anak. Sa kauli-hulihan, lahat ay namatay naman ang babae. O sa pagkabuhay ng muli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae sapagkat siya ay naging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayong dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagbabangong muli, anak yung asawa nila. Namatay yung unang asawa, o kinuha ng isa, o wala pa rin anak hanggang sumabot na 7. O ganun, yung batas sa Israel lang po to, hindi po sa lahat ng tao to. Sa bansang Israel lang po yun. Gaya rito sabi sa Deuteronomio. Kaya kasi pag namatay yung asawa ng Israelita, bibigyan nilang anak yung babae. Pag namatay, kukunin ng kapatid, ganun. Ganun po. Merong 7, hindi pa rin nagkaanak hanggang sa namatay yung babae. Sabing ganun, hindi na sila mag-aasawa. Pero yung ganun po yung, yung batas sa Israel. Sa Israel lang po to, yung pag namatay yung asawa ng kapatid mo, ikaw yun naman yung hahalili sa magiging asawa ng babae, ganun. Ganun po, para hindi maputol yung kanilang lahi, yung mga apelido ng mga lahi ng Israel. Kaya yung lahi ng Israel, sila po yung tunay na iglesia, hindi po tayo. Tayo kabahagi lang. Bulaan po yung nagsasabi na ang iglesia sa Pilipinas, mali po yun. Bulaan po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa sa 25 ng Deuteronomio 5. Kung ang kapatid ay magkasama at isa sa kanila ay mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa sa iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay siyang sisiping sa kanya at kukunin siya ng kanyang asawa. Kukunin siyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid sa asawa. At nangyari nga na ang panganay at ang kanyang ipinanganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matatanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid
ng asawa. Kung magkagayon, tatawagin siya ng mga matatanda sa kanyang bayan. At pangusapan siya at kung siya'y tumayo, at sabihin siya ayaw kong kunin siya. Ang asawa nga ng kapatid ay pararoon sa kanya sa harap ng mga matatanda at hubarin ang panyapak niya sa kanyang mga paa at luluran siya sa mukha. At siya sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sambayan ng kanyang kapatid. Ayun o. Ganon, pinaano yun. At ang kanyang pangalay, tatawagin sa Israel, ang bahay na hinubaran ng panyapak. Ayun o. Ito po yung batas sa Israel lang. Pagka yung meron kang kapatid na panganay, nag-asawa, hindi siya nagkaanak, o ikaw naman yung papalit na asawa. Ganun po. Tapos pag namatay uli yung pangalawa, wala pa rin siyang anak, o hanggang sa 7, wala pa rin anak, o yung pangwalo, yung pa rin magiging asawa niya, nung babae, yung sa pamilya ng Israel. O etong verse pong ito, no, aral pong ito, para sa Israel lang, hindi po sa atin to. Kasi ayaw ng Diyos na mawala yung mga pangalan ng lahi ng Israel, yung mga lahi nila, ayaw ng Diyos na mawala yung mga pangalan nila Ganun. Kaya tunay na church, yung Israel po yun. Huwag kayong maniniwalang yung church sa Pilipinas na nagmula, o kung saan-saan man. Mga bulaan po yan. Sila po yung tunay na church, yung mga bansang Israel. Kaya kita nyo nga, yung pangalan nila, iniingatan ng Diyos na wag mawala yung kanilang lahi, pamilya. Ganun po, yung mga batas lang po to sa Israel. Kung mamatay yung asawa, titindig na naman yung kapatid para anakan yung babae na walang lahi ng Israel. Ganun po, yung kanilang batas. Sa Israel lang po to. Basahin ko po sa inyong muli dito. Dito po sa Deuteronomio 25:5. Kung ang magkapatid ay magkasama at sa kanila mamatay ay walang anak, asawa ng patay ay huwag mag-asawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay siyang sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa at mangyayari na ang panganay na kanyang ipanganganak ay halili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Ayaw yun ng Diyos kasing mapawi yung pangalan ng mga lahi ng Israel dito. Kaya ang batas sa kanila, yung pag mamatay yung kapatid na walang asawa, yung kapatid naman ng haling asawa, ganun po. At kung ayaw niyang kunin ng lalaki, ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matanda at sabihin ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid na Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kung magkagayon, tatawagin siya ng mga matatanda. Hindi po yun utos sa atin. Ganun po, hindi po utos sa atin yun. O ganun po, God bless po. Kasi marami pa po itong turo ko sa inyo. Marami po to. Nga lang, hindi ko na dinagdagan. God bless po. Yan po yung ating topic na natapos. Yung mga iba't ibang batas ng Diyos. Ganun po. Ang kaligtasan po, yung tunay na batas, yun po yung utos ng Diyos. Ay ang paggawa ng batas nasa Biblia. Nasa Biblia ang yung instruction nyo kung paano ko gagawa ng batas. Pero yung batas yung pagkakasundo sa Diyos, nakikipagtipan ka, kasi yung tipan, sumpaan po yun. Sumpaan sa Diyos, saka sa tao. O kung matupad mo yun, ikaw po yung maliligtas. O kung hindi ka man makatupad, meron tayong tagapamagitan, yung Panginoong Yesus. Siyang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Basta sumunod lang po tayo sa Panginoong Yesus. God bless po. Yun po yung ating susunod naman po yung ibang batas na ituturo ko sa inyo, yung batas ng Diyos.